Tsaka kuya, mas okay na itong nangungutang kami, nanghihiram kami, kaysa namang magnakaw kami, di ba? Tama ka naman. Pero, kung ginagawa niyong bisyo yung pangungutang at sinisira niyo yung tiwala na nagpapautang, walang pagkakaiba yun sa illegal na gawain. Kasi hindi lang pera yung hinihiram niyo, tol. Yung tiwala. So, equivalent to all, 54,800. Kasama yung pabigat na big bike na hindi naman kumikita. Yung source of income nyo, tol, tsambahan. Yung astahan nyo, umpam. Kung makabili kayo, kung makakuha kayo ng mga gamit na magagarbo, kung makapag-flex kayo, parang ang regular nyo monthly, meron kayong 200k to 500k. Tantado. Magandang laban to sa linggo. Woo! Pagbalik, ang pagbabalik. Tao po, kuya. Ito na sinasabi ko. Kuya, pasok na ako, ha. Hindi ko na nare-replyan. Kuya, Alam mo na yung problema mo. Dali. Yung big bike na mister mo supot na bano, wala na naman pambayad. oo, kuya, eh. Tol, alam mo na sagot ko dyan eh. Wala naman akong papautang sa'yo dyan eh. Kulit-kulit mo naman. Pag na magtagal nanonood ako eh. Eh, kuya, hindi naman ako mangungutang, eh. Papalakad ko sana doon sa mga kakilala mo, eh. O ano kunik naman nun? Eh, di ba, kuya, may mga kumpare kang may big bike? Eh, plano ko sana, eh. Pasalo na lang yung motor, eh. Kaysa naman mahatak. Tapos, masiro lang kami. Ilang buwan ka ng ganyan, tol? Tsaka bakit ganun? Pag magpe-flex kayo niyang asawa mo, pag puro kayabangan, pag puro kuha ng gamit ng mga bago, madalas nandun ka sa kanila. Tapos pag namumblema kayo, kami na mga magkakapatid ang piniperwisyo mo, pati si nanay, inuutangan mo, hindi ka ba nahihiya? Na dapat ikaw nag-aabot doon sa matanda. Kuya, kasi wala naman akong ibang malalapitan, eh. Tsaka, kuya, mas okay na itong nangungutang kami, nanghihiram kami, kaysa namang magnakaw kami, di ba? Nice! Ang ganda ng defense mechanism yung dalawa. Mas okay mangutang kaysa magnakaw. Tama ka naman. Pero, kung ginagawa niyong bisyo yung pangungutang at sinisira niyo yung tiwala na nagpapautang, walang pagkakaiba yun sa illegal na gawain. Kasi hindi lang pera yung hinihiram niyo, tol. Yung tiwala. Ilang beses nang hinahabol ng mga pinutangan niyo, hindi pa nga bayad eh. Ang tanong kasi, ba't kumuha kayo ng big bike na yan? Para saan yan? Yan pa, anong purpose? Anong purpose ng mister mo? Ba't kinuha niya yan? Eh, kasi di ba, kuya, naka-jackpot nga siya ng komisyon niya last time. Eh, pangarap na yun, kuya, eh. Pagka ganun kasi, hindi ako nangingialam sa kanya. Naka-jackpot ng commission. Kailan yun? Last year, October pa, kuya. Last year, October. So, nung bumingo siya, kumuha ng big bike. Okay lang sa'yo. Tapos ang katwira mo, pangarap niya yun, kaya okay lang sa'yo. Ngayon, magmula nung hinawakan niya yung big bike na yun eh, buwan-buwan ikaw na mong problema sa amin, magkakapatid ng utang eh. Anong purpose nun? October pa bumingo. Anong petsa na ngayon? July na, 2026. Wala siyang ibang source of income? Yung ano niya, kuya, pa-sideline niya. Yun na nga eh. Alam mo pa sideline lang yung kaya niya. Ikaw pa sideline ka din. Bakit sumasang-ayon ka sa mga desisyon na pambugok? Domingo. Imbes na kumuha ng big bike, sana kumuha ng motor. Nag-angkas, nag-joyride, naglalamog, nag-grab. Eh di kumikita araw-araw. Magkano kinikita niya mga araw-araw? Mababa 1,000. Umaabot hanggang 2,500 isang araw. Hawak mo oras mo, wala ka pang amo. Eh, kuya, mataas din kasi ngayon ng gas. Kaya hindi rin niya mapapasok sa ganun yun. Anong hindi mapapasok? Anong katwiran? Eh bakit yung gas ng big bike hindi mo mataas? Tingnan mo, ikaw kasi mismo, ikaw rin mismo, gusto mo yung ginagawa sa'yo ng mister mo. Gusto mo yung kabanoan ng mister mo. Alam mo nangyari sa inyo, ginawa niyo ng comfort zone yung yung pangungutang. Ginawa niyo na siyang parang lifestyle na. Magkwentahan nga tayo. Mas kayo mag-asawa kayo. Kwentahin natin lahat ng nyo, ng gastusin nyo. Magkano upa nyo?
13, kuya. 13K. Ayusip, 13K upa. Okay? Tubig, Nasa 1,000 lang naman yun, kuya. 1,000. Internet, 1,2. 1,200. Kuryente, Syempre, kuya, tumaas ngayon. Nagsi-7K. 7K kasi may aircon. Split type pa, di ba? 7K. 7K. Okay. Dito na tayo. Ito yung mga bills na lahat. Yung anak mo ba na kinder, private o public? Naka-private yun, kuya. Oh, private. Magkano isang buwan nun? 1,600. 1,600. 1,600. Okay. Dito na tayo. Sa pagkain nyo araw-araw, magkano yung daily nyo? 800, kuya. 800. Busog na kayo niyan. Umaga, tanghali, hapong gabi na. 800 times mo sa 30 days. So pagkain nyo, 24,000. Tol. Yung bills nyo, 23,800. Okay? 47,800, tol. Magkano yung monthly nung big bike ng banban mong asawa? 7,000, kuya. 7,000, tol. Plus 7,000. So, equivalent to all, 54,800. Kasama yung pabigat na big bike na hindi naman kumikita. Ang trabaho ng mister mo, tsambahan. Ikaw, tsambahan din. Oo, pag may mga racket sa kumari. So, itong 54,800 na to, hindi to pumapasok sa inyo monthly. Tama? Tingnan nyo ginawa nyo. Yung source of income nyo, tol, tsambahan. Yung astahan nyo, umpam. Kung nakabili kayo, kung nakakuha kayo ng mga gamit na magagarbo, kung nakapag-flex kayo, parang ang regular nyo monthly, meron kayong 200K to 500K. Nyemas kayo. 54,800. Magmula nang pinalex na ibayaw yan, noong December, na Lord, thank you. Alam mo, kala ko yun na rin eh. Ang tanong, anong purpose? Para saan? Ito kasi mahirap din, tol. Nasanay ka sa diskarte niyang pambano, sumasang-ayon ka lang. Ikaw pa ba yan? Hindi ka ba nagayuma lang? Mas okay pa no single mom ka eh. Sa totoo lang. Alam mo, mali mo. Nagpaanak ka pa eh. Wala pa kayong anak, ganyan yung diskarte niya. Bingguhan lang. Alam mo yan. Walang regular source of income. Pero yung gastos, yung yabang, grabe unlimited. Alam mo tol, ano eh, common sense, pangtanga yung mga desisyon ng mister mo sa totoo lang. Nung minsan na problema na kayo, di ba? Papaalisin na kayo sa bahay. Mas pinili nyo yung big bike eh. Kung doon yung nilalaan yung bayaran lang sa bahay, hindi kayo magkakaproblema. Eto, okay na, nakasurvive ka doon. Pipiliin nyo pa rin yung big bike. Na dapat yung pera na yun, sa dalawang anak mo yun, or kahit sa anak nyo na lang eh. Ang problema kasi sa'yo, okay lang sa'yo na ginaganyan ka. Hindi kaya nilagyan niya ng libag ng kilikili niya yung kinakain mo, kaya ganyan ka na sa kanya? Tapos parang gusto mong ipalabas sa akin na pagdating sa mga desisyon, okay na okay yung mister mo. Na wala kang boses. Tinan mo nangyayari sa'yo pag nagkakaproblema kayo. Ang bata mo pa, para kang na matrona na ikaw lagi gagawa ng paraan pa may problema kayo. Babae ka, ginagawa kang bakla. Yung bahay mo na yan. Di ba? Dati tambak ang pamilya niya dyan. Ngayon, pag nagkakaproblema ka, kami ng mga kapatid mo, lagi mo nilalapitan. Ito pa, nagtimpi lang ako na nakarambuan. Sinanay, utangan mo, kita mo may sakit. Yung inuutang mo doon, galing sa amin ng mga kapatid mo. Wala ka nang inaambag eh. Nagtanong naman ako, kuya, kung may pera siya eh. Naturally, common sense na lang eh. Common sense na lang, tol. Matanda na yung magulang natin eh. Wala ka na nga may ambag eh. Wala na rin trabaho yun. Kami ng mga kapatid mo, ang nagtutulungan kahit paano. Uutangan mo pa. Tapos yung mister mo,
Grabe mag-flex. Grabe mag-post. Nasa biyahe, minsan nga kasama ka pa eh. Asan yung anak niyo pag bumabiyahe kayo? Saan niyo iniiwan? Dun sa... Yung kumari ko kasi may katulong yun. Pinapasideline ko sa amin. Kaya extra pa yan. Extra bayad pa yan, katulong. Ang titindi nyo. Ang titindi nyo, sa totoo lang. Alam mo, ito may sasabihin ako sa iyo ha. May group chat kami ng mga kapatid natin. Kahit magalit ka na sa akin, ako mismo nagsabi sa kanila na huwag ka ng tulungan. Ni piso ng isang pirasong tinapay wag na wag ibibigay sa'yo tsaka sa anak nyo. Kuya, ba't naman ganyan ka? Parang sobra naman yun. Parang hindi nyo na ako kapatid niya na. Kami pa sobra. Kami pa yung sobra. So magagalit ka pa. Alam mo kung bakit sinabi ko yun? Kasi mentras tinutulungan ka namin, tumitihaya lang yung asawa mo. Mentras may ibibigay na tinapay sa'yo at sa anak mo, kumakampante yung tenga ng banban mong asawa. Ang hirap mong tulungan. Okay sana kung na-stroke siya eh. Yung tipong napilayan dahil sa sobrang sa trabahong marangal eh. Okay sana kung OFW siya tapos naputulan ng kamay eh. Tutulungan ka namin. Kunya, mas ayabang na mister mo eh. Sobra pumorma. Okay na nga sana nun eh. Alam mo nung time na sinabi mo sa amin na parang nagsisisi ka na. Dahil yung nakuha mo, walang tira. Pinatagal mo pa, nagkaanak ka patuloy ngayon. Yun na yung pagkakataon eh. Yun na yung sign ni Lord. Ito pa, yung panganay mo, nagsabi sa lola yan. Nagrabe rin magsalita ang stepfather niya. Minsan grabe siya utusan. Imbis na yung anak mong panganay na malapit na mahinog yung utak, 16 na yun, tol. Malapit na yung lumaban sa'yo pag talaga may katwiran na. Huwag siyang piling provider. Huwag siyang piling siya yung nagpalaki. Dahil uulitin ko, mas okay pa nung single mom ka kahit anong gawin mo. Wala kaming pakialam kasi nabubuhay mo yung anak mo eh. Kung kailan namili ka ng tao ka mo, kung kailan pinili mo siya na kesa doon sa ibang relasyon mo dati, lalo ka na lubog. Lalo ka na baon. Yung isang kapatid natin, no? Yung mister, diba? Ano lang kinakabuhay nila? Pastil. Pagtitinda ng balot. Tinan mo kung mangutang ka ron, hindi ka nahihiya. 3 anak nila. Pastil at balot ng kabuhayan, uutangan mo pa. Yun ang tunay na may tira, kaya ang sarap tulungan kasi nakikita namin ng mga kapatid mo, yung bayaw ko na yun talaga nagsisikap. Hindi papayag magutom yung mag-ina. Ikaw wala, kinusinting mo yung asawa mo, kaya ganyan yung buhay mo. Sa totoo lang naman talaga, kuya, napapaisip na rin ako minsan eh. Kaya lang kasi may anak kami. Yun na nga eh. Yan ngayon yung defense mechanism mo. Yun din yung magiging niya, kabanuan niya ulit na, sige, paghihiwalay niyo kami, may anak kami. Alam mo, sobra kitang mahal. Alam mo, gusto ko sana sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, hamunin ko na lang suntukin yung asawa mo. Magsuntukan na lang kami. Pag natalo ko siya, hiwalay kayo. At tandaan mo, hindi ako magpapatalo. Walang kwenta mag-single mom ka na lang ulit. Bibilangan kita, 3 taon yung anak nyo. Pag 5 taon yung anak nyo, ganyan pa rin yan, maniwala ka, wala na. Kung papairalin ko lang yung pagiging gago ko ulit, sususulang pa kita eh. Hiwalayan mo. Tapos i-child support mo. Para maramdaman niya yung hirap ng buhay, kung kailangan kumilos. Yung torete. Kasi ikaw na to torete eh. Kung papapiliin ba kita, sino pipiliin mo? Kuya, wag na muna ngayon. Saka wala rin naman kasi akong tatakbuhan eh. Wala kang tatakbo kasi ayaw mo tumakbo. Dalawa lang yan. Stay or leave. Hindi ka dating ganyan.
Ikaw ang pinaka-fighter sa mga kapatid natin babae. Ikaw yung ganito dati. Ikaw yung kapatid na parang pag may gumago sa kapatid mo na asawa niya, ikaw yung makikipaglaban. Ganun ka dati, ba't ngayon naging ganyan ka? Yung mindset ng banban mong asawa, parang sugarol. Yung lulong sa scatter. Yung minsan lang tumama, akala niya for life, yun na yung niya, magiging kabuhayan niya. O ngayon, mas madalas walang tama. Ngayon, ipapasalo nyo na lang. Dapat kung po forma, kikita. Hindi puro forma. Tingnan nyo yung mantin nyo, punyemas kayo. Daig nyo pa yung ongpang gumastos. Daig nyo pa yung ongpang magpangarap ng mga gamit, mga travel nyo. Ang sarap nyo tignan. Kakaingitan kayo ng mga wala ring utak. Pero kami may utak, di kami naiingit sa ginagawa nyo. Halatang hikaos kayo eh. Kayo yung mga taong bibili ng original, magmukha lang big time. Samantalang kami na ate mo. Ilang taon sa abroad yun, ilang taon din ako sa abroad. Kailan mo kami nakita bumili ng mamahalin? Kailan mo kami nakita mag-flex? Kailan mo kami nagsalita na kami yung ganito, ganyan. Wala, diba? Nahawa ka sa ugali na asawa mo. Bano ka na rin. Kaya kahit magalit ka sa akin, wala akong pakialam. Dahil ako, si nanay at mga kapatid natin, talagang sinabi ko yan na huwag ka nang tutulungan. Kasi kung yung hindi namin pagtulong sa'yo ang mas makakatulong sa'yo para kumilos yung bano at supot mong asawa, mas maiisip mo yan na balang araw magpapasalamat ka sa ginawa ko. Dahil kung tutulungan ka lang namin ng tutulungan ang nandyan yan, para ka na rin namin nilibing ng buhay, mga pamilya mo. Kaya sige na, pasensya na. Wala akong matutulong. Ayaw ko i-repair yung asawa mo. Wala akong gustong itulong sa'yo talaga. Zero tulong. Pasensya na. Isumpa mo na ako, wala akong pakialam. Sige na. Yun, sabihin mo sa kanya yung offer ko, suntukan kami. Pag nanalo siya, sige kayo pa rin. Pero pag tinalo ko siya, pangatawan mo dapat hiwalay kayo. At yan ang tunay na pagmamahal. Hindi yan ginagawa sa asawa mo. Sige na. Buti pa yung mga yung mga padre de pamilyang bulag eh. Nagmamasahay sa mga SE. Buti pa yung walang isang pa. Titinda ng sigarilyo. Tsaka hindi talaga ganito itong kapatid ko na to eh. Dati hirap lang, kakalas eh. Ngayon, hirap na. Mas nag-i-stay pa. Parang naniniwala na ako sa gayu-gayuma. Ayan pa isa eh. Mahina kasi pananampalataya nitong kapatid ko na to eh. Bulaan kasi yung asawa.